proceed sa ating discussion, you can raise hand or chat. Any comment? Ayan, sige. Go, Arvin. Hello, hello. Clear ba ako, Pas? Yes, bro. Sige, Pas. Pause ko lang. Ito. Ito controls. Hello, hello. So let me read past sa reflections. Again, good Yes. evening, brothers and sisters. Salamat ulit, Pastor, sa tapat na pagtuturo ng patungkol sa covenant o pakikipagtipanan. Let me read. Firstly, the blessing of being in a church with a covenant is an immeasurable gift from God. It's impossible to reach your full potential as a Christian outside of a church without a covenant. And we can argue with this all day, pero the truth stands. Imposible na maging Kristiyano kang tapat kung nasa labas ka ng tipanan ng isang iglesia. Like, how do you do that? So, yun lang naman. Then, second point, hindi ito usapin ng grabe yung kasalanan niya. Kristiyano ba siya? Common to eh. Pag sa ano ka, naalala ko kasi ito sa dati sa church na hindi covenanted eh. Pag may kapatid ka na nagkakasala, unang mong iniisip, Kristiyano ba yun? Talaga, bakit sa kanya nanggaling yung ganun? Expected ko sa kanya, ganun siya. Pero nakita natin sa covenant, no? Hindi ganun, kundi saang bahagi ako nagkulang sa buhay ng kapatid ko sa pananampalataya? Nagampanan ko ba yung pananagutan ko sa kanya? We see that we don't point fingers. Of course, that's the idea. But we look to ourselves as well. Where did we fail the brother or sister in Christ? Like, yun yung number one na nakikita ko application pa yung sa reflection na to. Na hindi tayo nagtuturuan. Tumitingin tayo sa sarili natin at nilalatag natin sa Diyos. Kasi yung pagkukulang, nasan yung pwede kong naitulong sana? Ano yung dapat kong nagampanan sa kanya na hindi ko nagampanan sa kanya? Lalabas yung kalidad ng pagtitipanan natin sa isa't isa. Do we just speak the words, just say the words, or do we do the words as we say those words? So yun lang naman yung usapin nga ng consistency pass. Salamat dun sa study na remind ako dun eh. Then lastly, may rason kung bakit tayo may bakod ng tipanan. Hindi ito basta-basta sinitira o binibitawan. Pag nalaman natin ang kahalagahan nito ay mas magiging epektibo pa tayo sa loob ng iglesia. There's a reason why we set up these walls, its boundaries, the so-called covenant, the promises to God and to one another. We will serve in the church. We will do as God commands in the church, in words and in writings. Because we would like to hold ourselves accountable. Kumbaga, dahil nga, malapit na election, napakainit talaga na usapin na accountability eh. Kung sa loob ng iglesia natin, may-relate lang pas na. Kung hindi kasi may kita sa loob ng iglesia natin accountability, what right do we have to expect from those outside the church to be accountable? Diba? Itong mga ganito isang mahalaga reflection din eh. Kung di sa atin magsisimula yung kahalagahan ng accountability, lalo sa maliliit na bagay sa mga duties sa loob at labas ng church, na na-affected yung church actions natin. So, bakit hindi? So, yun. Parang mga dagdag na lang siguro na reflection about sa objections ko bakit di mahalaga yung church covenant. O, hindi sige, try mo implement yung wala kang covenant sa family mo. Wala kang covenant sa marriage, wala kang covenant sa trabaho, wala kang contract sa trabaho mo, try mo yun. Yung mga ganun na sa papaisip ako pas. Kasi kung sa trabaho natin, sa secular field, required yung may mga contracts, may mga memorandum of agreements, yung mga ganun. Bakit sa church wala? So, yun lang naman pas. Talagang more on the classical side ko siya, inatake yung ganung sense ng objection. Pero napakalaking biyaya nun pas. Kasi ang napapanatili pa rin ang covenants natin sa isa't isa at sa Diyos ay yung banal na spirito. So, salamat sa Diyos sa kabutihan niya. Salamat muli again pa sa study, sa pagpapaalala ng mga bagay na ito. And hopefully, mga kapatid lalo na sa mga kapatid na wala sa church na nasa tapat na tipanan, sa iglesia na walang clear covenant statement or covenant confession, walang clear na covenantalism or ideas about covenants, you are treading in dangerous ground. I'm not sure how you will be functioning as a Christian outside of a covenant, but I hope and I pray na mahanap mo yung iglesia na yun. Again, the best suggestion, syempre, number 1, ARBC, pangalawa, pinakamalapit sa inyo na reformed na may covenant. So yun lang naman, Pas. Unahin, may pinakamalapit.
Sige, go bro. So yun lang naman, Pas. So, ito na yung mga questions ko. Number 1, what words or statements should be found in a church's covenant? Number 2, what are things that should I say or not say to those who are in a church without a covenant? And 3, how do we address the covenants that are difficult in the church? Difficult to maintain, rather. Kaya lang naman, Pas. Salamat. Okay. Itatanong ko sana yun eh. Buti binanggit mo. Yung difficult to maintain na church oath, ganun, no? Mm. Okay. Thank you, Vin, dun sa mga reflections. Again, very helpful. Yung una, ano yung mga words or statements na dapat matagpuan natin dun sa church covenants? Ang mga main na dapat nating matagpuan doon, of course, yung regenerate membership, na ang sumusumpa dito ay mga grupo ng mga mananampalataya. Tapos, ang kasunod na nun ay yung church life. Usapin ng church life. Yung church life in the sense na mga mandates ni Christ sa church. Kasi yung susumpaan natin ay hindi lang yung gusto lang natin. Ayan, pwede natin itong i-illustrate dun sa mga marriage vows. Meron na tayong traditional marriage vows, no? Yung I will be with you in sickness and in health, in richer and poorer. Ayan, may mga ganyan. Very brief siya, pero sakop niya na lahat ng gagawin doon sa marriage, no? Tapos meron naman ngayon, may makilala akong pastor na ayaw na nilang masyadong pag-vowen yung mga mag-aasawa. Kasi daw, may, sa ceremony sa parang sa reception, pwede nilang gawin yan. Kasi daw, kung ano-ano daw sinasabi. may joke na, may gano'n na. Very solemn yung wedding. No? Na ano yung obligation, ano yung aasahan mo, ano yung gagawin talaga natin sa loob ng marriage. So, in the same sense, sa usapin ng church covenant, hindi lang ang sasabihin natin dito kung ano yung gusto natin. Tayo, grupo tayo ng Christians, kung ano bang gusto natin, ilagay natin. Hindi pwede yon. Kasi solemn vow ito at oath ito sa harapan ng Panginoon. Na, ang i-oath natin ay kung ano yung sabi sa scripture. At kung ano yung sinabi sa scripture ng mga mandates ni Christ doon sa church. So it should contain yung commitment kay Christ at commitment sa isa't isa. Yun yung basic na mga dapat kakitaan doon na sa mga church covenants. There are church covenants na merong specific sa iba't iba. Kunyari, meron talaga silang issue at concern sa isang bagay. Kasi sinasama nila sa church covenant yun para mapaalalahanan sila bilang isang grupo. In which hindi yun concern sa ibang mga churches. So, kaya may mapapansin tayo ibang churches na very detailed yung kanilang church covenant, o kaya naman sa isang portion ng very mahaba. Ito, yung binigay ko ng mga link, I think yung kay Mark Dever dyan, hindi ko alam kung nandyan yun. Pero yung kay Mark Dever, pang-apat na nilang revise ng church covenants nila. So, may effect yun dun sa experience nila as a local church. Experience nila as a local church, meron silang mga, siyempre sa tagal ng panahon, may mga naranasan na sila bilang iglesia, na mas in-emphasize na nila ngayon. Pero nasa scripture pa rin dapat. So, yun yung isa, bro. Number 1. Sa number 2, what are the things that should I say or not say to those who are in a church without a covenant? So, of course, ang dapat sabihin natin ay i-remind natin sa kanila as fellow Christians ay maging committed siya kay Christ at sa kanyang local church. Kung i-remind natin sa Lord. Ang hindi natin dapat sabihin ay magkaroon tayo ng hasty generalization na dahil ako ay nasa isang church na merong covenant, therefore healthier ako sa kanya spiritually. Alalahanin niyo natin yung ibang mga, merong isang halaman na nasa semento pero tumutubo. Nasa labas. Pero merong mga house plant
na hindi mo lang madiligan ng isang araw, patay na. Mm. So, sheltered siya sa magandang sunlight, tapos may fertilizer pa, meron pang alaga, kinakantahan pa ng may-ari, tapos patay pa rin. Tapos merong isang wild na halaman, walang tubig, walang nasa semento pa siya pero tumutubo. May tumubo pa nga sa alambre pa ng kuryente. Grabe yun eh. Ibig ko lang sabihin, wag tayo mag-generalize na porke tayo ay nasa isang covenant church ay healthier na agad tayo. There can be na pwedeng mangyari sa providence ng Panginoon, no? Na mayroong greater commitment pa nga yung mga nasa walang covenant church. Pero hindi natin sinasabi na therefore, okay lang yon. Hindi natin sinasabi yan. Pero ang sinasabi lang natin ay, ano yun dapat kong sabihin? Commit to Christ, commit to your church. Ano yung hindi natin dapat sabihin na better kami kasi better kami or better ako dahil meron kaming church covenant. So, yun yung hindi dapat. Number 3, how do we address the covenants? Ito bro, buti clarify mo. Yung covenant ng mga na nahihirapang sundin doon sa covenant ng church. Yun yung main purpose ng church covenant, na hindi lahat yun madaling sundin. Therefore, hindi tayo pwedeng mamili ng susundin at yung mga madadali lang ang susundin natin. It reminds us, nire-remind tayo ng church ng mga nahihirapan tayong part na kailangan natin yung grace ng Panginoon, na hindi tayo nakasalalay sa sarili natin, na kailangan natin yung mercy niya at kailangan natin yung help ng fellow believers natin. Ganun siya dapat tignan. Na pwede na siya tignan na talagang nandun yun para ipaunawa sa atin na hindi tayo pwede maging malakas sa lahat. At kailangan mag-depend sa Diyos para dito. At humingi ng tulong sa ibang mga brethren na malakas dun sa mandate na yon, na pwede nila akong matulungan sa mandate na yon. So, I think yun yung purpose mismo, i-reveal yung weakness natin. Lumapit tayo kay Christ at sa kapatiran. So, yun yung tatlo bro sa questions. Any follow-up? Siguro final comment na lang din pas regarding the 3. Mabigat talaga dito pa sa covenants natin. Yung pag-fulfill lang talaga. Kasi ito na yung obedience to the law of God and to the word, to live out our righteousness towards God. Kasi yun nga yung sinasabi lagi ni James faith without works is dead. Kung hindi natin malalagay yung sarili natin sa ganung posisyon na yung pananampalataya natin ay may pruweba na kung saan nagbumula sa bunga ng banal na espiritu na kung tunay nga tayong nailigtas, madadama at malalaman ng komunidad natin yun, ng mga tao sa paligid natin, na tayo nga ay tunay talagang niligtas ng Diyos. And yun yung point talaga sa pamamagitan ng covenant. Parang ito yung pas nakikita kong congregational or yung birth ng bawat isa na mula sa gabay ng Diyos, na may pakita yun. Kasi kung grupo nga naman ito ng mga redeemed sinners, yung mga redeemed sinners na to, naglalakad sa sanctification, so may impact din yun. So yun yung hopefully ma-maintain natin sa church natin pas, maging beacon of light tayo sa buong mundo. Hindi lang sa komunidad natin, kundi sa lahat ng mga pwede maka-witness sa atin sa paglakad natin sa church. That is what, ayun yung natin, yung stakes natin the highest concern, the highest levels. Yun yung natin, quote-unquote, na operating parameters natin. Yun yung conditions natin na need ma-fulfill. And again, not by our power, but by the power of the Spirit. Sa bawat covenant na meron, at yun din, sa lacking din. Malino naman dito, pas, na tinuturo pa rin tayo ng covenants sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo. Hopefully, ma-preserve yung ARBC at yung mga iba pang mga brethren sa iba-ibang churches na mag-persevere sila, na maging tapat na iglesia ayon sa panawagan sa kanilang Diyos. Mayroon naman pas. Salamat ulit sa study.
Thank you bro sa mga takeaways. Additional. Yung next si Paul. Kung nadaanan ba ang dispensationalism? Hindi. Kasi tungkol siya sa church covenanting, hindi primarily sa covenant theology. So, so hindi siya nadaanan. Pero yung question ni Paul ay, bakit yung mga dispensational ay oppose sa idea ng covenantalism? May kinalaman ba ito sa view nila ng covenant theology? Ang answer ay yes, of course. May kinalaman to dun sa view nila ng covenant theology. Actually, oppose sila sa view ng covenant theology dahil magkaiba yung framework at hermeneutics, yung understanding on how to understand the Bible, kung paano ito titignan yung mga ang presupposition ng mga dispensationalist. May dalawang people of God. Ang presupposition nila ay kailangan iliteral natin yung mga promises ng Diyos, especially sa Old Testament. Mga presupposition na yan na may dalawang tao yung Diyos sa usapin ng hermeneutics. Kaya magkaiba talaga. So, pero again sila sa covenant theology, pero yung mga dispensational din ay hindi natin pwedeng sabihin na lahat-lahat ay walang sense ng covenant membership. Of course, wala sila ng formal na covenant membership, pero meron ding mga dispensationalist na church na nag-act informally. Of course, merong expectation sa isa't isa. Gusto pa rin nila ng regenerate membership sa kanilang mga churches. So, hindi man formally, pero may, kunyari, sa John MacArthur, sa Grace Community Church, regenerate membership, yung kanilang take. May mga expectations sa mga members. That can also happen. Pero, I cannot speak sa large portions ng mga dispensational na mga churches. So, any follow-up doon, Paul? Wala po for now, Pastor. Thank you. Ayan, sige. Si Gino, hindi si Deacon Gino, si Gino sa Horda. Ay, sige. Go Gino. Hello po, Pastor Joseph Peleo, and even yung fellow brethren na nasa IRBC. To be honest, sobrang natuwa po ako dito. Hindi ko po talaga plano sumali noong una. Pero nakita ko, merong post sa Facebook, free to join lahat. So, free naman po ako, kaya I took the opportunity. So, by God's grace, no regrets naman po. And super, na-edify po ako sa naging reflections and sa teaching dito sa Church Covenant. Sayang, dapat pala nag-attend ako sa marriage, joke lang. Anyways, so, yung, greetings po pala, ako po pala si Gino Sahorda. I am currently a member of Cubao Reformed Baptist Church. So, ayun, yung takeaways ko po dito sa lecture natin, I'll try to shorten it na lang po. Sinare ko naman na sa chat, diba? Church covenant and marriage vow ay merong parallels in that way na nakikita natin yung beauty ng relationship ni Christ with His people. Diba nga sinabi ni Apostle Paul, sobrang profound ng marriage in a way na dito makikita natin yung gospel. So in the same manner, ganun din sa church covenant, that when we see brothers, diba, alam natin na sila ay linigtas ni Jesus, pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan tulad natin, we have reason to rejoice. So, sobrang ganda kasi mas na, parang na-remind ako dun sa there's so much to thank God for, lalo na kapag nakikita natin yung kapatiran natin sa church na nagsasamba, naglilingkod sa Panginoon. Tapos, ayun, connecting with that parallel,
yung church covenant is done voluntarily. Ibig sabihin may freedom sila. Hindi sila napilitan na maging members. And ibig sabihin talagang si God yung si God yung nag-lead sa kanila na maging part na isang church through the church covenant. Tapos itong covenant na to is done between fellow believers. So hindi siya, alam mo yun, hindi ako nanumpa. Kunyari, hindi ako nagpa-member sa isang church. Nanunumpa ako na maging member ako sa name ng church na ito or sa name ng pastor na ito or sa name ng kapatid na ito. But rather, it is really recognizing yung universal church, diba? And we're just narrowing it down to a local church. And it is between fellow believers. Ibig sabihin, yung duty mo hindi lang para sa pastor mo. Hindi lang para sa name ng church, diba? Reputation's sake. But rather, because you acknowledge na yung mga kapatid mo dun sa church are also professing Christians. Therefore, may commitment na i-uphold yung relationship with them. Tapos, yan, yung question ko po is, kasi 'di ba sa marriage, merong divorce, 'di ba? So parang niisip ko, in what way do we also make an analogy for that pagdating sa church covenant? So naisip ko, is it right to say the major grounds for leaving the church or leaving the covenant is traced back to how the church itself is maintaining gospel purity in all its aspects? So parang yung follow-up question ko po dun is, how do we test yung gospel purity in churches? So parang negative yung phrasing ng question, but yung good implication kasi nan is, how do we become parang, how do we test, diba? How do we help ourselves grow in maintaining gospel purity sa ating churches? Because we want everyone to grow. And we don't want people to leave the church covenant. Yan lang po, Pastor. Oo, yeah. Buti clarify mo yun. yun sa part ng question. Yung sa last na pag-aaral regarding sa autonomy of the local church. By the way, bro, thank you sa mga reflections. No? Yung sa last na pag-aaral regarding sa autonomy of the local church, nabanggit dun sa study na dahil merong responsibility yung church sa kanyang sarili, therefore yung church na yon ay merong capacity either to reform or na mag-deform. So, that can happen. At ang makaka-affect doon ay yung church itself. Kunyari, na de-deform siya, na napapaniwala na sa ibang mga gospels, nagkakaroon na ng mga false practices. Siya yung responsible nun within herself. So, ganun din yung mga members, each of them ay merong responsibility to reform o yung sinasabi ng reformed na motto na Semper Reformanda, Ecclesia Reformanda, according to the Word of God, no? Ay mag-reform according to the Word of God. So, lahat ng members ay merong responsibility and accountability according dun sa covenant na yun, sa church covenant, sa kanyang pag-deform at sa kanyang pag-reform. Hindi pwedeng sabihin, ay, naku, nagiging impure na yung gospel na tinuturo sa church namin. Alis na ako dyan. Pwedeng option yun, totoo. Totoo naman na pwedeng option yun. However, ang isang factor na dapat tignan ay how have I contributed to that, na bakit hindi naging pure? Ano nangyari? Bakit na-deform? Ano ang contribution ko dito sa mga ganito pangyayari? Because that's exactly the
That's exactly the point of having a church covenant, that we are accountable, each one of us, doon sa mga yon. So, kaya hindi ang first ay yung paano hindi umalis, or ano yung measure bago umalis. Ang una ay dahil naniniwala tayo sa pagko-covenant ng isang local church, therefore we are accountable. Therefore we are also accountable in maintaining and purifying yung pureness ng gospel na tinuturo. At lahat ng members ay may kinalaman dyan. Naipagpipray ko ba yung preaching of the word? Naipagpipray ko ba yung studies, further studies ng aming mga kalalakihan, mga mangangaral na mga pastor para mas lalong maituro to? Ano ang contribution ko para magampanan nila yung mga duties nila? Yun ang mga pwedeng gawin natin na isang part, on one part, no? On the other hand, totoo naman na merong mga other factors na involved kung bakit yung gospel purity ay nagkakaroon ng problem, ano. So kailangan magkaroon lang doon ng balance, na we should not be overly critical na may mali nang sinasabi sa pulpit, may ganito na, without thinking about our part as a member nung church na yon, kung bakit nagkaganon yung preaching. Isa yun sa pag-distinguish natin sa isang covenanted church sa isang mga loose membership na church, na dahil nasa panahon tayo ngayon ng we can always give a review sa pagkain, give a review sa mga movie, ayan, without being part ng mga bagay na yon. So kunyari yung Snow White ngayon, tinutulig sa pangit, na okay lang yon. Pero pagdating na sa church, hindi pwede. hindi pwedeng gawin niya na hindi one star review ko sa church ko. Bakit ganyang ginawa? Hindi, part ka doon kabilang ka doon, hindi pwedeng ialis yon. So I think that's part na para hindi maging overly critical, at ganun din involvement din para hindi maging too complacent doon, no. So ayun ang difference ng isang covenanted church. We are accountable sa ibang mga loose na mga local church na hindi accountable. And if everything has been done talaga, yes, of course, marks of the true church yun yung purity, regarding sa purity ng gospel. In good conscience, a member of the church can ask their pastors to, I think my conscience cannot bear it anymore, yung ganitong preaching, nagawa ko yung mga dapat kong gawin, and mag-ask ako na lumipat sa ibang church na mas magiging clear yung conscience ko sa usapin ng preaching. So that can happen as well. So ayan, it goes back to prayer, yes. Saka yung idea na covenanted ako dito. Ayan. Thank you, Pastor. Ayan. Any follow-up, bro? Wala naman po, Pastor. Thank you po. Thank you. Si Deacon Marlon? Paano i-exercise ang church discipline at EXCOM without church covenant? Yes, mahirap talaga yun. Kaya ang nangyayari talaga dun, Deacon, parang kapaan. Kasi walang formal oath walang formal agreement
So mayroong mga tao na nasa church, hindi nila alam DA na pala sila. Dinidisiplina sila. O kaya hindi nila alam sino magdidisiplin sa kanila. Kasi walang church covenant. O kaya naman, na-discipline sila sa isang bagay na tingin nila hindi naman kasalanan. Yan yung mga magiging repercussions kapag walang formal church covenant. Ganun talaga yung mangyayari. Parang kapaan, di nila alam. Rather, kapag may church covenant, clears about members na, nako, pag pinagpatuloy ko to, madidihay ako. Kasi alam mo alam ko na alam ng bawat isa na mali ito, may mag-a-address sa akin ito, madidiscipline ako, pag-uusapan ng church ito, sa formal meeting, pwede ako ma-excommunicate. So, very difficult, kapaan yun, Deacon, kapag walang church covenant. Additional lang, naalala ko lang nung dating nasa wala church ako na walang covenant ay yun, unregenerated membership. Nangyayari pag may mga ganitong issues or sins or discipline, ang tendency is lumipat na lang ng church or tatalon ka mag-hub ka sa ibang church. Yes. Tapos kumbaga yung the cycle continues. Tapos ang nangyayari, siyempre itong tatalonan mo, parang magtatanong doon sa kapila, parang siyempre side mo, parang mas complicated yung nangyayari. Siyempre wala naman. Lalabas mo yung storya mo, tapos yung kabila naman lalabas yung storya niya. Para kayo nag-usapan. Hindi na-address. So, sino pa to? Sino nag-usapan? Parang tama. Kasi kaya, sabihin na natin totoo yung kanyang concern, hindi siya matanggap ng bago church na nilipatan niya kasi syempre kailangan i-deal niya doon sa kabila. Ang problema, hindi naman siya required i-deal kasi hindi naman natin. So, wala naman kayong binding na ayusin yan. Di alis na lang ako, hanap na lang ako ng iba. So, iba pa. Walang issue. Most of the time, apostate talaga yung pinakapisahan. Or yung other term lang, backslider. So, kaya napaka-dangerous territory ng pinapasok ng mga taong naniniwala na covenant is necessary. Ayan lang, pas lang. Yeah, thank you, John Deacon. May mga ganyang events, no? May kakilala ko isang pastor na may iningatan niya yung church sa isang pupunta sa church nila kasi meron na palang mga series ng fornication sa ibang mga church. Tapos pag pumunta sa kanila, tapos parang ginard niya, tapos makita-kita niya sa susunod na mga Sunday, may music team na sa isang mega church. So, walang clarity pag walang church covenant, wala ring regenerate membership. Naalala, gano'ng karami yung mga bibiktima nito, itong lalaking ito. Very dangerous as well. Hindi lang sa kanya, kundi sa iba. No? Ayan, si J. Lord, after ni J. Lord Sipon, question po, sino ang nag-oversight sa mga members ng isang local church na walang elders? Ayan, so, pwede niya isang church ay group of Christians na covenanted together, na wala pa silang pastor, so hindi pa yan fully orderly church dahil wala pa silang pastor. Sino mag-oversight sa kanila? Ang isang common naman na pinaniniwalaan natin under ng accountability ay yung mutual na accountability sa isa't isa, no? So each church members can actually go and seek counsel mula sa isa't isa. Hindi masama yun, hindi pinagbabawal yun, sinabi pa sa Romans yun,
you are competent to counsel. So merong mga seasoned members doon, o kaya naman merong mga mas mature na Christians doon na pwede nilang isik ng counsel. So hindi yun, I think, problem doon na mag-grow sila sa kanilang capacity to counsel one another. So, J-Lord, any follow-up? Yes. Si Paul, go bro, Paul. Sir, good evening. Question, Pastor, kasi meron akong kakilala sa isang mega church. And nagkausap kami minsan patungkol sa membership ng isang gospel church, isang iglesia. Natanong ko siya about sa membership ng kanilang mega church. Kasi parang nag-present ako sa kanya nung meron sa ating iglesia, which is a covenantal church. So hindi lang siya agreement, rather it is a covenant, an oath that you make before God. Yung sa kanila, ang nabanggit niya sa akin ay ito daw ay meron din naman daw silang membership list. So hindi daw totoo yung sinasabi na wala silang mga members, yung mga attendants lang yung meron sa kanila. Pero yung kanilang, tapos napatanong ako kung paano niya may maintain yung sense ng covenant doon sa church. So, ang idea nila is sa pamamagitan ng mga groups, yung mga group. Ano yung take natin sa ganun? Do we validate that example of, is that already enough na covenant example? Since given yung kanilang context na madami sila, gusto nilang maraming ma-reach, ayaw naman nilang i-let go yung mga members, papunta sa ibang church. So, nag-resort sila sa ganito na by groups. Tapos, gano'n na yung kanilang parang covenant na idea. So, ayun muna yung una kong tanong, Pastor. Ayun, thank you dun, bro. So, hindi tayo makapagsalita dun sa paano nangyari yon, ano yung history noon. Hindi tayo makapagsalita doon, no? Pero ang nakikita lang natin na major problem doon sa ganon, yung by group, ay yung usapin na accountability. Kasi ang pinaka-problem natin dyan ay magkakaroon ng church within the church. So yung group nila, ang may tuturing nilang church, at yung ibang mga groups ay hindi nila actually ka-church. So, kasama nila yun sa church, dun sa pangalan ng church. Pero yung accountability nila ay nakakulong lang doon sa kanilang group. So, yun, I think yun ang isa sa major problem natin doon, na parang there is a church within the church sa kanilang setup, in which nag-honest naman sila na dahil sa problem ng numbers nila, kaya nila ginawa yon. Pero yun lang yung principle na pwede nating makita na hindi maituturing na inline sa New Testament Christianity. And we know the problem, and we know the difficulty kung paano mag-maintain na accountability with such a large numbers. Ayan, so kaya maganda na mag-refer sa ibang mga churches para hindi mapuno yung isang church na sila lang. So, parami sila ng parami. Kung meron namang ibang mas malapit na church na mas magiging useful sila at mas magiging mag-grow sila, pwede nilang gawin yon, no? There are other ways. Pero isa yan sa totoong difficulty kapag nagkakaroon na ng growing numbers ng church. Pero ang hindi natin mapagkakasunduan ay yung magkaroon ng church within the church, na parang dito lang ako sa grupong ito accountable, at sa ibang members ng church namin ay hindi na ako accountable.
So, yun ang, I think, isang main na makikita natin na problem. So, any follow-up doon, Paul? Ayun, maganda po yung na-emphasize nyo doon, Pastor, yung idea ng church within the church. Pwede nila kasing sabihin na iyon ay parang over-exaggeration, pero yun yung reality nung ganoong set. Kasi, Hindi sila pwede pakailaman ng kabilang group eh. Diba? kayo lang. Ah, So, parang na-ask ko din kasi siya na, paano yun pag yung mga ibang ka-member, yun yan. Anong idea nila dun sa grupo nyo? Christian ba talaga yung kagrupo nyo? May mga questionan bang ganon? So, dun nga daw lumalabas yung mga conflict kasi yung interrelationship ng mga groups is malabo. So, direct to the elder yung group 1, tapos yung group 2 direct to the elder din. So, yun yung parang naging ano nila. Pero buti parang kung direct to the elder. direct to the leader. Oo. Ayun ba sir, naging ano siya, parang nabigla ako sa ganoong setup na Hmm. paano malalaman ng ibang mga member or ibang nandun sa ibang group na Christian talaga yung kasama nyo sa group nyo. What if friend mo lang siya, hindi naman sa pagiging skeptical, pero kasi may kailangan i-practice na accountability, hindi lang sa isang grupo or isa, kundi sa buong miyembro ng kawan. So, Yes. ayun yung parang sabi ko sa kanya. Pero nag-end na kami dun sa ganong usapan. Ayun po. Parang Deacon Marlon po yata may sasabihin. Oo. Si Deacon Marlon may follow. Ano lang, eksakto yung banggit ni Pastor na church within the church. Actually, nakakatawa nga ito. Parang may sarili pang offering yung pag nagpa-fellowship yung group, may offering pa. So, may offering din sa service. Talaga? May offering dun sa group. So, na-confirm ko to kay Jelly pareho. Tapos, ang worst dito, yung nabanggit niya ni Paul na yung pastor ngayon, hindi kilala yung mga nasa groups. Ang kilala niya lang yung leaders. So, ini-interface ni pastor yung leader yung mag-interface sa mga subgroups. Tapos, isa sa mga work na problema ng ganitong structure is may mga times na pag yung, kunyari, wala yung leader or may mga groups na wala yung leader nila, gino-join doon sa ibang groups. So, madalas hindi mo kilala yung mga nakakasama mo sa groups. So, pag may mga time na, yun nga, hindi ka makapag-open kasi may fear ka na whatever yung i-open mo is hindi mo alam ano mangyayari doon. So, marami siya talagang problema doon sa nakita kong na-experience ko talaga na madalas yun nga. Dahil nga hindi magkakakilala, yung story is pwedeng iba yung mangyari doon sa ina-open mo. Honest ka naman ng inopen, tapos maririnig ng hindi mo kilala, tapos babalik siya sa grupo niya. Then yung iba na yung magiging storya. So, magiging sobrang problematic yung accountability talaga sa setup. Ngayon lang, Paul, yung mga na-observe kong mga problema doon sa ganun. Talagang accountability yung talagang malaking problema dito. From experience. Ayan, thank you, Paul. Pastor, pwede pa ba ako mag-share? Sige lang. Sige po. After Ito mo naman, ay si Pastor Ken. okay po. Sige, Parang ito wala. naman po yung sagot ko dun sa 5 reason ni Wade ni Burleson. feminist. Ni Wade. Sorry. Ano siya? Pero sasagutin ko din naman to sa Sunday. Una, overall na sinabi niya dito is pinakita lang niya na siya ay deconstructionist. So, yung kanyang idea, yes, para siya yung kanyang idea about sa community is hindi yung biblical standards ng isang community, rather community sa definition ng secular na pananaw. Kasi yung idea niya dito, kailangan nag-a-agree sila, tapos kailangan parang may kontrata na pinagkaisahan, tapos yung kontrata na yun yung nagbabind sa kanila.
nawawala yung essence nung ang nagbabind doon sa oath is yung pagiging isa nila sa spirito. Mm. Another na ayun, paano ko nasabing siya ay deconstructionist, yung idea niya na parang sinusuportahan ng isang covenant church yung authoritarian tendency ng mga pastor. Mm. Ito ay ano siya pananalita ito ng mga anti-authoritarian ng mga tao. Oo. Wala silang idea doon sa kung ano yung proper na exercise ng authority. So ang nagiging resolution nila, no authority at all. Another na criticism doon sa kanyang five theses ay sa Old Testament merong let's say parang pamilya yung Diyos na itinuring, which is yung Israel. So literal na naka-covenant iyon sa kanya, and meron yung mga stipulation, meron siyang mga conditions na ibinigay sa mga Israelite. At meron siyang condition na sinet niya sa sarili niya na gagawin para sa mga katipan, sa mga pinagtipanan niya. Suddenly biglang tatanggalin ng Diyos iyon. So nag-a-assume si Wade ng change doon sa nature ng Diyos, Mm. sa dealing ng Diyos sa kanyang mga tao. Hence, may problema sa kanyang siguro extension na lang to, parang may problema doon sa kanyang view ng gospel. Kasi hindi niya nakikita na iisa yung way ng salvation So, Mm. another siguro na criticism kay Wade is hindi niya kinonsider yung mga one another passages sa scripture. Napakahayag doon sa Bible na kapag Koinonia. nakikipag-usap yung mga apostol or kapag sumusulat yung mga apostol, even si Christ kapag dinidescribe niya yung church life or yung Christian life ng isang Kristiyano, is hindi lang siya yung idea ng libertarian na mag-individualism. Rather, may sense ito na communal, na may shared faith ka with other people. So, dun mo na-exercise yung pagiging Kristiyano mo primarily. So, yun yung mga dito, sagot ko kay Wade. So overall siya ay isang deconstructionist at dapat mag-ingat po tayo sa mga ganitong klase ng mindset. Interestingly, yung kumakampi sa kanya ay ano rin, no? Previously member ng Reformed Baptist pero hindi na. Tapos ang tinatayo ay e-church kung saan free daw at walang no commitment needed. Yun yung si Darlene Parsons. Sa website nila, hindi website ni Wade, pero website ng Darlene Parsons. Thank you, bro. Pastor Ken, any comments po? Ano ba, sa akin, regarding do sa kanina, may nagtanong, di ko niya tayo regarding Di ko. yung covenanting natin, yes, as ground of discipline and also excommunication. Tama. Diba? So, yun yung ground niya. So, hindi tayo, kumbaga, ano yung ground natin para mag-exercise ng discipline or ng excommunication kung walang nababiolate? So, ano yung na-violate kung walang malinaw covenanting? Yes. Yun, sa konteksto nating mga, halimbawa, same mind church na, let's say, Rebap, same mind church. So, meron tayong iisang conviction when it comes sa autonomy ng bawat local church. And at the same time, pagka ang isang local church is nagbaba ng isang decision and that is covenanted by the local church, so ino-honor natin yan kasi nga may autonomy nila. They govern themselves at may verdict doon talaga sa binaba nila. Ngayon, halimbawa, merong na-excommunicate from same mind church, Rebap, Reformed Baptist, na-excommunicate siya doon dahil sa violation ng covenanting. Ngayon, umalis siya, tapos ngayon, umaattend siya sa isang local church na same mind church, Rebap din. And then, nagpapahiwatig siya na gusto niyang mag-covenanting, maging covenant member. Ano ang higing respond? Anong niyo doon? Respond niyo sa ganun? Or let's say, excommunicado siya doon and then
pupunta siya sa local church nyo, tapos ipapartake nyo ba siya sa ganito, sa Lord's Day? Mm. Mga ganong issue ba? And then, o kaya yung isa, yung sinasabi ko nga na, halimbawa, excommunicado siya doon, and then nagpapahayag sa ina-attenan niyang Reformed Baptist Church ng gusto niyang magpa-member. Ano Oo. ang pan doon? Ayun. Kaya needed talaga doon ng transparency. No, Pas, na kailangan niyang sabihin na na-excommunicate siya doon sa church niya at yung mga tayo, yung mga pastors ay hindi dapat basta-basta nag-aalaw sa Lord's Supper Yes. unless merong advice Mm. nung pastor kahit visiting, no. Mm. Kung visiting bigla-bigla hindi kung normal naman talaga may advice, kaya maganda sana maagang nakakapagpaalam bago sila makapag-partake kasi iniingatan na wala siyang problem sa church niya. Mm. Kaya siya nag-visit, kaya siya gusto mag-partake. So, kapag ganun, talagang hindi talaga siya pagpapartake ng Lord's Supper. Tapos, another thing pa kung magpapamember siya. Actually, pas may mga ganyan, maraming cases na yung ganyan. Hindi sa amin, sa ibang mga churches at nagkakaroon din dyan ng problem sa mga churches kung paano nila i-handle. Pero kailangan talaga, katulad ng sabi mo, i-respect yung decision nung church na yon. At kung ang nagiging problem doon ay sometimes yung in-excommunicate gusto niyang magpa-restore sa bagong church. Ayun ang mahirap. Oo. Ayaw niya, kung willing akong magpa-restore, kaya lang date sa bago, hindi na dun sa dati. Doon papasok yung mga conflict. Kasi sa atin, ng mga like-minded churches, we would, insist na magpa-restore ka doon. Yes. And then we will freely accept you. Kasi may recommendation na from your previous church para sa covenant membership. So may mga ganong cases na natuloy, maganda kahit na hindi na physically nagkita, pero nagkaroon ng mga online series na restore. Yung iba geographically challenged, yung iba pero mas better na yon kaysa sa hindi. So hindi talaga, kasi paano ko ulitin nila yon? 'Di ba? Oo, parang makiki-covenant ka sa amin, kung paano nakipag-covenant ka sa previous church mo, tapos umalis ka doon ng hindi dinideal yung sin mo or yung communication mo. Possible, no? Paano na malalaman na hindi mo rin gagawin yan dito rin sa bagong church? So, malaking problem yun sa credibility ng profession of faith. Pero kayo, Pas? Akong, natanong ko siya kasi may nagtanong din sa akin yan. Ano rin natin, rebap din. Then ang position ko, sabi ko, halimbawa may membro, hindi kahit na visiting or biglaan lang, kahit bigla yan, hindi ko basta-basta pinapasalo sa Lord's table, lalo na kung di ko kilala. Pangalawa, kahit nakilala ko, lagi kong sinasabi na kailangan at least tumawag sa akin or mag-chat yung pastor mo sa akin na ikino-comment ka niya na pwede kang saluhin sa Lord's table. Pero hanggat wala yun, hindi namin pasasaluhin sa Lord's table. So, yun yung stand ko. Kasi in-honor ko yung local church. Hindi yung pastor, kundi yung local church. Kasi sa binigay yung key. And then, size the key. And then, pagdating naman sa excommunication, hindi ko talaga siya tinatanong.
And then may nagtanong sa akin, sabi niya, excommunicado siya doon sa una niyang church, and then naging member siya ng isang church na same mind. And then ang tanong ko, Problem yun. natapos mo ba yung ano doon? Natapos mo ba yung na-deal ka ba doon? Maayos, hindi. Ang tanong sa akin, paano kung itong ano na to is hindi na-deal siya sa dati niyang sa first church niya, na-excommunicate siya, hindi siya na-deal doon, pero covenant member siya sa same mind church mo. Tatanggapin mo ba siya? Hindi. Hindi ko siya tatanggapin kasi ino-honor ko yung church niya. Hindi yung bago niyang church. Kasi first thing first, may una siyang church na kailangan i-deal siya doon. So, sa akin, ini-honor ko yung una niyang church. Kasi, kumbaga, nire-respeto ko yung authority na meron sa church na ibinigay ng Jesucristo. Yes. So, yun yung ano ko lang. May maraming mga masalimuot eh. Alimuot. Masalimuot talaga. Naka-experience kami na bigla ang uma-attend sa church namin na galing sa ibang church. Kaya kami ni Pastor Eddie, napaparash kami. Ang ginagawa namin, chinachat namin yung mga pastor. Hanggat di nagre-reply, hindi kami makapagbigay ng Lord's Supper. Pero nung nag-reply hindi ako, ano yan, nagpaalam, good standing, okay. Pwede bigyan ng Lord's Supper. Pero not unless may recommendation. Pero yung mga kakilala naming church, nag-a-advance naman. Nagsabi na, this Sunday po or sa following Sunday, dyan kami attend. So, I think yun. Yes, maganda yung ganun. Para at least nakikita nila na, kumbaga, sa ibang church, sa ibang na hindi nauunawaan, sana hindi ito mag-create ng parang sobra naman na higpit naman ito. Sana hindi ganun. Ang makita nila kung natin iniingatan yung administration, yung means of grace. Ganun natin pinipreserve yung purity ng means of yung sacrament na yan. sa lecture. Salamat pa sa comments at sa pag-attend. Sayang, nakaraan. Nakaraan. Sige, sa mga next papas. Favorite ko yung para pag may question, pwede ka rin sumagot. Meron kasi kaming pag Wednesday. Meron kami kasing sa church. Earlier. Sa church naman. Lang siya, exclusive sa church, sa mga covenant members. Ayan. Separatists kami. Hindi, sakto lang talaga Wednesday. Sige pa, salamat. Sa next ulit. Okay. Sige po, time check 11:23. Sa next, ano ba yung next? Pero ang alam ko sa next ay yung pastoral office ang magiging sunod na mga topics. Yung pastoral office, regarding sa plurality of elders, parity of elders, ruling office ng elders, ayan. So, and so forth. Tapos magkakaroon ng diaconal office din, madadaanan natin siya. Sige po, manalangin tayo. Let's pray. Diyos naming dakila at banal, maraming salamat po for tonight dahil meron kaming pagkakataong mapag-aralan yung covenanting ng isang local church. Sana po ay kasangkapanan nyo ito para kami ay magkaroon ng refreshment, pagpapanariwa, kaalaman, at pagkakaintindi sa usapin ng pagiging isang local church. Tulungan nyo kami na magamit ito sa kanya-kanya naming local church and how we will view it and how we will do our church life, ng aming accountability, unity, at priority.
ay ang aming sariling local church, Panginoon. Tulungan niyo kami on this matter. Help us from the temptations na kaakibat nitong pagiging covenant community namin, at maging mga evils na pwedeng ikaharapin ng mga churches namin on this regard. Give us wisdom, give us faith, and give us love for one another under the Lord Jesus Christ. Hinihiling namin ito sa pangalan niya. Amen.